Isang college school ang naabandona sa Nueva Ecija na hindi ko inaasahang mapuntahan at mapasok ang bawat silid sa umaga kahit wala tayong kaalam-alam sa tunay na storya ng paaralang ito. Susubukan nating magpagabi at mag-imbestiga kung may kababalaghan o mga paranormal na bagay na nangyayari dito. Ang paaralang ito ay pinatayo daw ng dating gobernador ng Nueva Ecija. At sa kasamaang palad ay hindi na rin na ipagpatuloy na mag-operate, kaya ito ay naabandonado sa loob ng 14 na taon. Samahan niyo akong ikutin ito sa araw at alamin ang totoong dahilan o kung totoo ba talagang may kababalaghan. Bakit po nasara yung school na yun, Tay? Yung eskwelahan po? Yan, ang dating governor yan. Tanong ko lang po, ano yung bukod po sa White Lady, ano pa po yung nakikita nilang sinasabi nila dyan? Balita na. Ay, may kapre? May bumabagtat na tuloy. Ako ba, ano yun? Marami na kasi na nalalaman ko rin na bagsak, parang natatakot sila. Bumabagsak ng babato? Tumatawid ito. Tumatawid? Tumatawid sa kalsada. Ay, oh my gosh. Ay, manggagaling doon sa school, patawid ng kalsada, yung nakikita. So, isa ito sa naabutan ko lang dito mga master na abandoned na. Ay, oo nga. Ang medyo creepy. Tingnan nyo guys. So, ito, inaalam ko pa yung ibang details. Pero, it seems like abandoned na talaga siya mga master. Grabe no? Dito po tayo ngayon sa sa Nueva Ecija mga master. Ay, para siyang school. Kasi andito yung yung mga chair. Ayan, may mga ay oo nga, binasag na. Ayan po pinagbabasag po. Para siyang school, abandoned school. Ang ganda ritong guys. So located po ito sa Nueva Ecija. Mamaya ko na pa sasabihin ko sa exactong details kung saan po ito. So ngayon, parang gusto ko itong balikan for kasi iba po yung pakiramdam for tawag dito paranormal paranormal investigation. Kung makikita nyo kasi guys, ito ay abandoned na. Kung titignan naman, obvious naman nasa gilid lang siya ng highway. Nakita ko lang siya nung dumaan ako. Yan, room 103. Ano kayang naganap sa room 103? Ay, grabe. Experience is the best teacher. Tingnan niya natin, pasukin niya natin. Tingnan natin itong Ay. Bakit sumara? Bakit sumara? OMG. Ay, gagi. Parang malakas dito. Sumara. Hindi ko naman sinara. Hindi nga agad nag-sink in sa akin nung time na ito na talagang biglang sumara ito dahil nakailang hakbang na rin ako bago makarating dito sa bintana. Malamang kasi normal na sa akin yung mga ganyan na mga senaryo at sobrang bigat ng paligid. Kailan kaya ito na-abandonado? Oh, may nakasunod dito 2012 pa? Ang tagal na. Yan ang ditong gusali sa likod Ayon sa ating napagtanungan na malapit dito, ito raw ay dating kamalig o rice mill bago pa naging school. At maraming usap-usapan na maraming nagpapakita dyan ng mga kapre o kung ano-ano pang mga elemento bago pa itayo ang paaralang ito. Tanungin natin guys sa mga taga dito kasi pinasok ko lang po talaga ito. Pasensya na. Alam mo naman ako mahilig mag-trespassing, charot. Hindi kasi guys, talagang ang creepy. Nasa labas ako nag-caught on attention sa akin tong school na ito. Ngayon, wala pa tayong alam na na kababalaghan dito. Pero obvious naman talagang abandoned na nga.
Pag gantong nadidighay ako, iba. Tingnan mo, oh. Ilang floor ito? Tignan natin. Sayang naman tong school. Hindi ko sure kung private ito eh. Pero pagpatuloy niyo panood ng video para malaman natin yung buong details mga master. Kasi, yan oh, tignan niyo pong ginawa oh. Pinagtitripan. Pinagbabato. Ay, tignan nyo electric pan guys. Ang tagal na nito sigurong abandon. Ayan o. Tignan nyo yung electric pan. Pinamugara na ng ibon. Maganda rito gabi. Gabi pasukin ito. Ay! Pucha ka. Ano to? Gulat na gulat. Ang ibon hindi nakaalis. Hala, kawawa. Tulungan kitang makalabas. Huwag ka naman gugulat, Birdie. Ito, palabasin kita, Birdie. Kawawa naman si Birdie na ano, nakulong si Birdie. Comment below, yung mga Birdie nyo, hindi ba nakakulong? Charot. Yes. Hulihin kaya kita. Huwag ka mangangagat, ha? Dadalhin kita sa bahay mo. Don't worry, baby. Kita sasakawit lang. Ayan ako. Ay, sorry. Baby. Naku po. Kawawa naman. Hindi kasi ko sanay humawak ng ibon mga master eh. Sa lahat po ng ibon na nahawakan ko, pinapalaya ko na po kayo. Ito na po. Sige na. Pumaba. So mga master, ito so ito na mga master, akitin na natin. So I don't have any idea ng kung gano'n na ito katagal, pero ipagtatanong natin mamaya-maya lamang. Kasi medyo takot ako pag alam ko na agad ang idea kung bakit ito na-abandon ng ganito eh. So dun tayo sa bababa tayo, babalik tayo dito mamaya. Hanggang 3rd floor ba? Hanggang 2nd floor. Okay. Ang sabi po ng mga nakausap din namin, ng mga na-interview din namin, na malapit lang ang bahay dito, ang sabi nila ay meron daw talagang kababalaghan ng school na ito. O ano ba yung mga kababalaghan? Meron nga daw dyan sa may harap ng kalsada na may tumatawid daw ng malaking tao na sinasabi nga. Bakit po nasara yung school na yun, Tay? Nasara? Oo, yung eskwelahan po. Ang dating governor yan, nang mapalit, nagpatayo siya ng eskwelahan ganyan. Ha? Ang panlalabing ng siya. Opo. Lupa ng house niya. Lupa ng house. Isunod na ngayon sa panglalabing ng siya para gawing na college. Opo. Tapos, nung magkaroon ng politika na nakalaman yung umali, nanalo yung mali. Oo. Eh ngayon, parang dahil nga doon natara, parang hindi problema ata kung ano. Opo. Kasi hindi ko alam kung ano naging problema niya. Kung ba't nakalagay yung sulat yan. Para sa kabataang panlalagay ng Nodegea yan. Pero nagamit po ba yan, Tay? Nagamit. Oo, nagamit po ba? Maraming ilang taon din na magmula yung matanda ko yung unang gobernador yung maging gano'n. Anong taon po ba napatayo yan, Tay? Nako, hindi ko na nasandaan. Matagal na rin. Ano po? Matagal na rin yan eh. Mga 90s, ganon? Ha? Mga 1990s? Baka hindi naman. Matagal na. Yan, nung maitayo yan kasi, Opo. bago
bago matalo si Gov Tommy. Ganon. Pero siya ang nagpatayo. Ganon, nahirap. Hindi namin nung Okay na masasabi. 4 na taon lang po siya nagamit. Tapos anong taon po siya na-abandona? Nung nag-umpisa na rin yung na hininto nila kasi yung wala, hindi na talaga ginagawa. Hindi na 10 taon. Hindi lang po 10 taon na abandona na yan. Mahigit. Pero tanong ko lang po tayo, meron po bang kababalaghan na may mga kwento dyan na Ay, may mga kwento nga dyan. Dahil kasi, nagtira kami dyan sa... Nung araw kasi may kumari dyan. Opo. Nang mabili ng ozone. Tapos, nagtira kami dyan. Yung mga anak ko, yung dito. Bakit dyan kami nagtira? Doon ko nakakontak. Hanggang ngayon, kung mga tao na ako sa Hacienda. Dahil kung lupa na ito, tao na hotel yan. Kabila, yung Hacienda nila, tao rin ang ozone. Tanong ko lang tayo, yung Hoson po, yung po ba yung mayor or gobernador? Wala, yun ang gobernador. Ah, Yung ama, yung magatay yung ama, yung Tommy Otto naman, yung anak ng Pakalay, saan ng gobernador. Kasi ano ba? kapatid niya naman ito. Itong Boyet. Hindi na kaya ko ng umalis. Nagtalo sa umalis niya. Ako, na sinasabi nga, at doon sa itaas, yung tumatawid din na white lady. Hindi ko alam kung magjowa ba yung malaking tao na yun o white lady yun. Gusto kong subukan yung ating paranormal investigation na gagawin dito po sa school na ito. Pagpunta namin dito kanina, nag-video kami ng magsi-6 na po ng gabi. Dahil nadaanan lang po namin ito, pinagtanong na rin namin kung ano yung mga history ng school. Ito pala ipinatayo pa noong taong 2004 ng sinasabing dating gobernador dito sa Nueva Ecija. So, tinawag itong Eduardo L. Hoson Memorial Foundation na naging abandon na siya at 4 na taon lamang siyang nagamit. So, tingnan natin kung meron tayong mahagip o meron tayong matuklasan dito na something paranormal. Kasi dito pa lang kanina, nung nag-opening ako at nakapag-video na rin kami sa ibang room, walang sound mga master. As in, wala. Wala kaming na-record na sound. Ngayon lang naging okay. Kasi kanina chinek ko yung mga device namin. Okay naman, gumagana naman. Kaya lang nagtaka lang ako bakit lahat ng na-video namin mula kanina ay walang sound. Buti na lang nakapag-record ako through phone. Yung aking cameraman ay nag-record through cellphone. At yun. Tara, ikutin na natin. So unahin muna natin yung part dito na may parang pinagbabasag mga master. 11:53 pa po, July 7, linggo, ay binalikan na po namin ito. Ikutin muna natin ito. Yung nag-opening ako dito kanina, magsi-7 pa lang ng gabi. Pero ngayon, magta-12 na, binalikan natin para mas maganda na meron tayo talagang mararamdaman na something story kung meron ba talagang nagpaparamdam dito po sa abandonadong school na ito. Let's go. Sa hindi malamang dahilan ay nawala ang sound ng ating camera, mabuti na lang ay merong nakakuha sa ating cameraman na gamit ang aking cellphone pero medyo maingay nga lang. Hi, this is RJ Master Gaya. Is anyone here? Meron bang tao dito kung kasama? Who are you? Gumagapang siya. I'm prowling, sabi niya. Where are you? Nasaan ka? Saan? Bakit ka nandito? Dito bang tahanan mo?
Hello? Maingay pa yung ano eh. Marami pa dumadaan ang oras na. Nandiyan ka ba? So, lipat tayo sa kabila guys. Walang masyadong ganap dito. Sinubukan nga namin puntahan yung mga bawat kwarto pero hindi ko napansin na yun nga hindi pa rin nagre-record yung ating audio. Kaya minabuti ko na ipatong na lang yung nai-record na ibang sounds ng ating cameraman sa ibang kwarto dito. Ang nakakapagtaka lang ay bakit nagloko yung mga audio ng camera pero yung sa cellphone ay nakakuha pa rin tayo. Kaso nga lang, madalas kong ipinapakat para makasave ng storage dahil through phone lang tayo nag-e-edit. Sobrang bigat at sobrang lamig ng bawat kwartong ito. Ang nakakapanghinayang lang yung mga voice or yung mga nai-record natin nung time na yan ay hindi na natin nakuha pa dahil hindi din ako nagpa-video ng phone that time. Kaya itong camera lang ating ginagamit ngayon. Ito yung isang kwarto kanina sa ibaba na unang-una nating pinasok na biglang kumalabog nga ito kaninang umaga. Iba talaga yung pakiramdam pagkagabi na kumpara sa umaga pero madarama mo pa rin na malaki talaga yung difference. Buti na lang at meron tayong kasama kahit papano. Parang masangsang. Hindi, bukod doon. Ayan o. Naamoy ko ngayon mga master. Alam mo yung amoy putok na sinasabi nga nila? Yung parang anghit. Science po doon. Science po yun ang mga kape. Which is hindi mo balik ko. No? Meron ka na-stay dito ngayon. Bibito ko pa ba? Tay, tanong ko lang po, ano yung bukod po sa White Lady, ano pa po yung nakikita nilang sinasabi nila dyan? Eh, balita na. Ay, may kapre? May bumabagtas na kasi na marami na kasi na nalalaman ko rin na bumabagtas. Parang natatakot sila. Marami na. Bumabagsak ng babato, ganon? Hindi naman. Bumabagsak. Tumatawid yun. Tumatawid? Tatawid sa kalsada. Ay, oh my gosh. Ay, manggagaling doon sa school, patawid ng kalsada, yung nakikita. Minsan, doon naman manggagaling, tatawid dyan sa school. Kulay, anong kulay po? Puti? Nakaputi? Ganon? Hindi. Dito. Di ba nung may... Parang tao. Di ba nung maalis tayo dyan? Nung maalis tayo dyan, yung nakatira dyan, niluto rin yan. Ay, no, yung dating caretaker, minulto din. Bukod sa multo may White Lady pa na ano? Oo, Anong klaseng multo daw po? Ewan ko pa kung ano Yan yun. dito mo sa kanya yung kwan. Yung kasi yung mga gumagawa ng karsada dito noon. Opo. Di dyan nagtuloy din pero umalis na kami doon. Doon sila humalili na tumira. Tapos yung isang kasamahan nila, tiga Talavera yun. Ano daw, madaling araw daw sabi niya, natatai ako, sabi daw niya. Pumunta doon sa may likuran, may kamalig pa dyan noon. Ano po ba'y kamalig? Yung rice mill? Oo, rice mill. Marami ka ba ngayon? Tapos na ganyan. Tapos? Meron daw siyang naririnig na parang baboy na yung... Ito kasi yung lupa na ito. Na baboy. Parang baboy ramo, ganon? O baboy? Baboy lang. Basta umiingit. Oo. Tapos tumingala daw siyang ganyan. Parang meron daw damit na nakahanger, na nakaputi. Doon sa may likuran niya. Ayun, nagtatakbo na siya na alam mo namatay na yata yung dahil sa nervyos. Ay, namatay dahil sa nervyos? Saan po siya namatay? Hindi naman dyan. Hindi naman dyan. Pero wala pa pong namatay dyan? Wala pa. OMG. Tapos yung mga iba Hindi natin naman. alam. Hoy, halika. Ito kasi, hari ng Kastila ito eh. Ah, okay. Oo, nung araw. Lupa ng mga Kastila. Ang anak niyo po, dyan po nag-aral sa school na yan. Ah, okay.
Ito, siya po yung nag-aral Oo, ng... nung mag-o-open yan, Oo. dyan na siya nag-aral. Opo. Magi na po pumunta doon na, di ba po yung bata na ganyan. Oo. Tapos may nakita daw yung asong malaki. Tapos lumapit, nakita na daw po ng nanay yung asong malaki, dinilaan ng bata sa kamay. dinilaan. Pero hindi alam ng bata. Hindi alam Hindi nakikita ng bata. Anong taon po nangyari daw yun? Mahapon na yung bata pa yung bata. Pero school na po yan. Hindi pa siya school. So ito na yung bandang second floor. Actually, ito may dalawang palapag lang mga master. Ayan. So dito yung sinasabing na may tumatawid na babae. O white lady. Sa part na ito. Hindi naman ganun kabigatan mga master, pero grabe, inakyat ko to kanina. Ito na naman, oh. Sayang yung mga na-record namin kanina. May nambato pa nga, eh. Parang, alam mo, pakiramdam na ano. Bukod sa, yung naamoy natin kanina sa ibaba na parang ano, yung parang amoy, naamoy mo ngayon. Ngayon hindi pa. Pero kanina naamoy ko na. Creepy, no? Isipin mo, pero tara, wait lang, malulubat na yung isang camera, yung maubos na yun. So dito natin subukan mag-paranormal investigation kung sa may tumatawid. Hi, ako po si RJ, Master Gala. Meron po bang ibang entity rito? Meron po bang kaming ibang kasama dito? Sumasagot. Hello? Meron po ba kaming ibang kasama dito? Maaari po kayong mag-response gamit po yung hawak ko ngayon na device. Nakita ko sa camera yung dumaan na orbs. Hindi masyadong responsive dito tayo sa kabila. Kasi meron kami na-detect kanina mga master na parang sinasabing hang daw hang or isinabit. Tignan natin itong radio, itong music box. So susubukan ko itong music box. Kung meron tayong madedetect mga master try natin. Kinakabahan ako. Naka-record pa ba? Ay. Gagi, meron. Narinig mo? Mahinang kalampag. Ay! Ay! Parang may babae. Boses. Hindi pa lang, wait lang. Hi, this is Master Gala, Master G. You can call me RJ. Pwede magtanong, meron ba kaming ibang kasama rito? Totoo bang merong babae dito nagpapakita? Sagot lang po kayo, yes or no? Wait lang So ito yung ginagamit ko na application. Tinatawag tong music box mga master. Meron ba kaming ibang kasama rito ngayong lapit ang konti. Hello? Kita mo masasabi mo legit siya mga master. Alam mo kung bakit? Kasi many time nga pag ginagamit namin ito, sumasagot talaga ng yes or no kung ilan yung nandito. Sumasagot talaga. Pero ngayon walang sumasagot. Ibig sabihin wala dito sa part na to. So lipat tayo dito sa kabila.
So ito, papakita ko na lang sa inyo mga master yung ibang mga scenes na nai-record natin na walang sound. At ito yung mga nakita natin sa phone na ginagamit natin na ghost app. Sa kasamang palad, hindi ko talaga malaman ang dahilan na bakit walang sound ang pagkaka-record namin dito. Nataon pa na hindi naman kumukuha gamit ang phone ng aking cameraman, kundi yung ginagamit ko lang na camera ngayon. Ito nga pala yung mga lumalabas at mga nadedetect sa tuwing nagtatanong ako sa part na ito. Ito nga pala yung pinakadulong bahagi ng pambabae na CR. Kapansin-pansin na talagang napakarumi na at talagang mukhang abandonado na ng napakatagal na panahon. Napansin ko din yung mga upuan na ito na nandito lang na nakahambalang sa gilid ng hallway. Pinakiramdaman ko ang part na ito. Dito ko nga na-feel yung energy na napakabigat. Bigla na lang lumabas itong hang or isinabit. Ito naman yung ghost tube na makikita natin yung korte ng tao lamang ang nadedetect niya. Gumagamit ito ng AI ng tao upang makita na talagang masasabi mo na tao lamang ang madedetect nito. Pero mistulang para bang may nakaupo sa upuan na ito na nadedetect ng ating camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Almost 2 AM na nga nang pauwi na kami at ang nakakapangilabot pa, naiwan pa namin yung isang memory card na kung saan nandun yung mga files na aming ginamit. Dahil nga full of storage na ako, bumiyahe pa kami ng halos 2 oras para bumalik dito at inirecord ko pa ang mga nangyari. So ito mga master, sa kasamaang palad, bumalik po kami alas 4 na po. Ayan. Naiwan po yung mga memory card na nakalagay sa box. Nandun po yung mga files. Hindi nga namin alam guys kung parang pinaglalaroan ba kami or what. Kaya mo i-ano mo dyan? Kasi baka mapagtripan to dito. Kasi alanganing oras baka may ano sa atin dito ba? Alas 4 na guys, kailangan namin balikan. So mga master, lumagpas po kasi kami. Nako, wala tayong choice kundi balikan yun. Sana nandito. Nandun po lahat ng files eh. Stress ako kanina mga master, kanina pa talaga. Tingnan mo nga dito, wala dito. Nandun lahat ng record eh. Wala namang ibang pupunta rito. Abandonado na nga ito, alas 4 na. Dito sa yung nasa baba tayo kanina, naibalik ko sa ano, di ba nagpalit ako ng memory card? Ayun dito tayo kanina. Wala. Nandun yan sa taas, so akit tayo uli. Istorbo pa natin yung mga multo dito. Sensya na po kayo. Istorbo namin kayo, bumalik kami uli. Kailangan namin ng anahin guys. Dito, wala dyan. Sana nasa taas. Kinakabahan ako, parang hindi kaya nabuksan yung bag kanina? Walang, nung nag-CR ka? Dito? Pinig ko dito eh. Wala, gagi. Palabot na ako sa pusa. Ito! Ayan! Ayan yung sinasabi ko, oh. Oh my gosh. Ito niya, oh guys, oh. 419. Tara na. Bigla naman medyo pa ako, oh. Grabe. Pangilabot. Tara na. Relax. Tara guys, iba pala pag ganitong oras na guys, no? Biruin mo.
Alas 12 kami na 3 oras yung biyahe. Anong oras ba tayo? Hindi, una na tayo nakauwi, di ba kanina? O, biniyahin na naman namin uli ng mga master para lang sa mga files. Ay, nako. Nandito lahat ang pinaghirapan ko sa sa vlog eh. Ay, salamat. Hindi nawala sa ibang lugar. So, yan. Ano muna tayo? Uy, mag-iwan muna tayo ng dito. So, ayan mga master mga negative na nakuha namin or na namin dito ay iniiwan namin sa lugar na to at nire-respeto po namin yung lugar. Pinagdaanan namin para lang makabalik dito ng ganitong oras ng gabi. Eh, kahit pa paano. Hindi, doon ko nilalagay sa compartment para sigurado. Master uli ng ng ganitong oras. Ano yun? Charot. Bakit? So far mga master, hindi man masyadong naging exciting, wala man masyadong nag-response sa atin, pero naniniwala pa rin ako na someday makakabalik tayo dito at makakapag tayo ng mas responsive na pangyayari or na meron tayong so yun mga master, maraming salamat po sa inyong pagsusuporta palagi. Maraming pong salamat din sa mga nandiyan sa screen. Shoutout sa inyong lahat. Nakakapagod man tong ginagawa pero gusto natin ito na malay mo naman in some other place, some other date na makabalik tayo dito some other time, may mas makapagparamdam or sa atin kasi soon baka magkaroon kami another collaboration nila Ed Kaluwag, yan, nila Agassi Ching, at yun, nire-request ko din sana na maka-collab ko rin itong si Sarkaru para po sa mga content naman na mas exciting din. Yan, so at si Miss J Costura, abangan nyo rin, baka sakaling makakolab ko siya uli. Meron kaming plano na isang team na magsasama-sama kung sakali na matupad ito sa larangan po ng ghost hunting. Abangan nyo po yung mga master. So